malapit na naman ang civil service exam. Kaya naman, naisipan ko na sana hindi pa huli ang lahat para magbigay ako ng 5 tips para finally pumasa ka na sa civil service exam. Pa first taker ka man o second taker o multiple taker ka na, then this video is for you. May mga realizations lang ako sa mga previous tips na binigay ko, and itong mga tips na ibibigay ko ay updated version. Kaya kung ikaw ay magti-take ng civil service exam this coming August or sa March man yan, then make sure to watch this video until the end. Bisahan na po natin. Number 1 tip is to stop the file lang ng file, papasa ka rin mentality. I feel like karamihan sa mga nagtitake ng civil service exam ay file lang talaga sila ng file without even trying to make an effort na mag-review. Halimbawa, bumagsak ka nung March 2025 na exam. Tapos, ang gagawin mo ngayon, magpo-file ka ulit for August 2025 na exam ng either same level man yan or ibang level. Let's say, sub-prof ka. Nung March, ngayong August, ay professional naman yung iti-take mo. Pero nag-file ka lang. Nag-file ka lang. Nagbayad ka ng 500 pesos, pumunta ka sa CSE office, ganon, nagbayad. Pero, you did not do anything. Diba? Parang pagdating lang ng araw ng exam, pupunta ka. Kasi nga, nag-file ka. Pero nung time na kailangan mong mag-review, wala. So parang, in a sense, nagiging happy-go-lucky tayo. And parang gusto nating mag-rely na lang sa luck or sa swerte. Na, baka next exam ko, kasi 77 yung score ko ngayong March, baka naman sa August, 80% na ako. Without doing any effort. Pero syempre, kung file ka ng file, pero habang nagpa-file ka, ay nag-aaral ka pa rin, nag-study ka pa rin, nag-refresh ka pa rin, nag-review pa rin, then that's good. Pero kung ginagawa mo is the other way around, then you're preparing yourself to fail one more time. And minsan kasi, kapag matagal na tayong, or paulit-ulit na tayong bumabagsak, parang nagiging immune na tayo. Parang hindi na tayo ganun nasasaktan kapag dumating yung resulta. And yun yung para sa akin, hindi magandang gawin, di ba? Hindi magandang maramdaman na ganun. Kasi parang okay na sa'yo na mag-fail. Kaya kahit next time ay hindi ka na naman makapasa, okay lang sa'yo. It's like a waste of time, a waste of money, and a waste of energy, pati na rin a waste of opportunity na rin na pwedeng pumunta sa'yo or dumating sa'yo kapag nakapasa ka. So, yes, please stop that mentality. If you are going to take or to file for an exam, make sure to take time to review and dedicate kahit 1 hour per day, 30 minutes to 1 hour per day sa pag-review, regardless kung may work ka man, kung nag-study ka man or whatnot, okay? So, tip number 2, para po ito sa mga matagal ng graduate. Let's say, 5, 10, 20, 30, 40 years ka ng graduate, I highly recommend for you not to rely on stock knowledge. Kasi, for example, iisipin ng iba, mga tinatanong sa civil service exam, may mga napag-aralan ko nung high school ako. Which is true naman, oo. May reality doon. Ang kaso nga lang, kailan ka ba nag-high school? Mamaya nung 2000 ka pa pala nag-high school, 2010. Diba? So, it has been decades na ang nakalipas, diba? So, most of the time, yung isip natin, diba, pumuprol din yan. Lalo na kung hindi natin napapractice, hindi natin ginagamit madalas. Kaya yung mga dati ay memorize natin or kabisado natin, alam natin, may possibility na makalimutan natin, diba? So, do not rely on stock knowledge. Ako before, nung nag-take ako ng civil service exam, estudyante pa ako, partida, tsaka nung nag-take ako ng professional, kaka-graduate ko lang, same year, diba? Kaya fresh pa sa akin yung mga napag-aralan ko nung high school, pati nung college. Pero, nag-review pa rin talaga ako. And I believe those are some of the factors din kung bakit ako nakapasa. Kaya, kung ikaw ay mag-take ka ng exam, tapos mag-rely ka lang sa stock knowledge mo, then, it's another recipe for failure. Kaya, yun. Study, and then mag-refresh ka, mag-review ka, dahil yun naman talaga yung key para maalala mo yung mga pinag-aralan mo in the past. Alright, so tip number 3 naman,
Para ito sa mga repeaters or retakers natin. Your CSC score or rating will reveal to you kung ano-anong areas yung kailangan mong pag-aralan or i-improve pa. Alam mo kung bakit? Halimbawa sa analytical ability, ang score mo ay 80%, pero yung numerical ability mo ay 60%. Ibig sabihin, okay ka na sa analytical, pero kailangan mo pang i-review or upgrade, i-level up pa yung knowledge mo sa numerical. So, yun. Kung ako sa'yo, kung repeat taker ka na, mag-strategize ka kung saan ka pinakamahina, dun ka pinaka mag-focus. And syempre, kung ano yung knowledge mo dun sa magaling ka, i-retain mo pa rin, no? Tip number 4 is preparation and practice is everything. Pagdating sa civil service exam, for me walang magic unless sobrang talino mo talaga, tipong cum laude ka, valedictorian, ganyan. Yung tipong magaling talaga. Kaya kung average lang tayo or below average, yung magagawa talaga natin is mag-prepare and mag-practice. Kasi kapag ka well-prepared ka, let's say for example, 6 months before yung mismo exam ay nagre-review ka na, ibig sabihin, prepared ka talaga. And I believe more than enough yung time mo na yun para mag-review ka talaga at makapasa talaga sa exam. So, pagdating naman sa practice, kasi nga 'di ba, time consuming ang pag-shade and all that. So, kapag nagpa-practice ka ng proper shading, kapag nagpa-practice kang sumagot sa mga mock exam, then you're preparing yourself to succeed and also syempre pass the exam. Kaya make sure to prepare and also don't forget to practice. Ang ating last na tip ay silence is power. So that's tip number 5. For me kasi, mas magandang wag muna nating i-announce kung ano yung gagawin natin. For example, may mga nakikita kasi tayo na habang nag-aaral sila ay nagpo-post sila ng story o kaya naman kapag nandun na sila sa venue, mag-selfie sila ganyan, tapos ipo-post nila sa social media. Well, wala namang masama doon, pero this is my personal opinion lang. Hanggat hindi pa lumalabas yung result ng exam, I feel like ayoko muna siyang i-announce sa public, kahit mga close friends or family members ko lang talaga yung nakakaalam nun, okay lang sa akin. Kasi naniniwala ko na may times na na-attract talaga natin yung evil eye, no? For me personally lang naman is better na i-share ko na lang yung result na positive kesa naman kapag nag-post ako sa social media na ganito, nag-take ako ng exam, tapos may mga ilang tao syempre na makakaalala nun. Tapos pagdating ng result, tatanungin ka na, uy, kamusta yung result? Nakapasa ka ba? Di ba? So, parang pag hindi, nakakahiya pa, nakaka-pressure. So, that's just me. If you feel like gusto mo pa rin talagang gawin yun para meron kang let's say, proof na ganito yung mga napagdaanan mo during the review process, then feel free to do that. But yeah, those are just my personal view. So yeah, I hope may natutunan kayo sa video na to. Make sure to hit the like button kung meron. Subscribe to this channel kung gusto nyo pa ng mga videos kagaya nito. Kung may mga video suggestions kayo, let me know lang po sa comment section and I'll be happy to create those for you soon. And yeah, I'll talk to you next time.